magandang awitin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na binabago mo kami araw-araw, Panginoon. Binabago mo, Lord, yung puso namin, Lord. Binabago mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na ito, patuloy, Lord, na aawitan ka namin, Lord, sa oras na ito, Jesus. Patuloy, Lord, na sa pagpagitan, Lord, na ang pag-aawitan, Lord, ay may taas ka namin, Lord. May paramdam namin, Lord, yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Yung pagkakila namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa iyo lamang ito, Panginoon, deserve mo lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, minsan pa, Lord, patuloy ka namin, Lord, na aawitan, Panginoon, sa oras nito. Hallelujah, Jesus. Sige po, samahan niyo po ako, mga kapatid. Awitan po natin ang ating Panginoon. We sing so much. So
sa gagawin mo, Panginoon. Lord Jesus, Lord, sapagkat di mo kami iiwan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Minsan papalunin mo natin awitan. Isig na kami magsasawa. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako. Isig di magsasawa. Di ako magsasawa. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus. Purihin ka. Lord, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakapagsama mo, Panginoon, sa oras nito. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Sa oras nito, Banal na Espiritu, Lord. Patuloy na samahan kami, Lord, sa gawain mo, Panginoon. Patuloy na ikaw manguna, Panginoon, mag-lead, Panginoon, Banal na Espiritu, sa oras nito, Lord. Patuloy na natalangin ko, Lord, yung gawain mo, Lord. Ngayon pa lang kineclaim na po namin, Lord, yung katagumpayan mula umpisa, Panginoon, hanggang sa wakas, Lord. Natalangin ko, Panginoon, ang mga tatayo, Panginoon, sa oras na sa unahan na ito, Lord, na patuloy na pagpalain mo, Panginoon. Patuloy na samahan mo sila, Panginoon. Patuloy na bigyan sila wisdom, Panginoon, knowledge, Panginoon, sa oras na ito. Maging sa magbibigay, Panginoon, na mensahe, Panginoon. Patuloy na samahan mo siya, pagpalain mo siya, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Sa oras na ito, Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Sa oras na ito, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, sa tangang pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Amen. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Kung kayo po ay nakasunod, samahan niyo po ako sa aklat po ng John, chapter 12, verses 1 to 11. Again, ang ating pong aklat ay matatagpuan po natin John chapter 12, verses 1 to 11. So, bago po natin ipagpatuloy ang mensahe po ng Panginoon ngayong araw na to, gusto ko lang pong ipaalala, ito po yung naging announcement po natin sa group chat na this Sunday na darating, next Sunday, 4th week, ay may activity po tayo na gagawin na yearly na po natin ginagawa. It is about covenant, kung saan 1 Samuel chapter 1, hindi lang po sa atin bilang matatagal ng mga anak ng Panginoon sa iglesyang ito, kundi
para din po sa mga newcomer po natin, ma-challenge po tayo na ang Diyos ay patuloy po na gumagawa. Ma-challenge tayo, mapaalala sa atin ng Diyos ay yung mga dakilang ginagawa niya sa pamamagitan po ng mga pagbibigay na ginagawa natin. So, ang activity po natin for Sunday na darating is about covenant. Yan, para po sa atin, maturuan po tayo, na patuloy po tayong maniwala na binabalik ko ng Diyos yung mga pagbibigay ho na ginagawa ho natin. So bilang mga anak ng Panginoon, matibay po tayo sa paniniwala po natin ito. Kasama po sa paniniwala natin na ang Diyos po ay nagbabalik. Yan, ang mga pagpapala na atin pong pinagkakalob palagi. Yan, pagbulay-bulayin po natin, bigyan niyo po ng time, basahin po niyo sa inyong mga tahanan, 1 Samuel chapter 1. Kung saan makikita po ninyo dyan, yung buhay po ni Hana. Nakita niyo po yan, yung buhay po ni Hana, no? Yung covenant niya. No? So, pinakita ni Hana yung covenant niya. Sabi niya na kung bibigyan siya ni Yahweh ng anak, ibibigay niya yung anak niya kay Yahweh. So, grabe naman yung ginawa ng Diyos. Ako, binigay naman niya kay Hana. Si Hana naman, binigay niya kung ano yung covenant na binigay niya kay Yahweh. So, marami pa po tayong mga passages patungkol po dito, pero baka matabunan na po yung mensahe po natin ngayong araw, kaya itutuloy na po natin. So, paki-assist na lang po para po mahaba-haba po ang preparasyon po ng mga kapatid po natin dito po sa church. Pero kung may mga kapatid po tayo dito na kahit ngayon lang po natin, kayo po ay na-challenge na makita kung paano kikilos ang Diyos sa pagbibigay ho na gagawin po natin next Sunday. Yan, binubukas po natin ang gawain pong ito para po sa lahat. So, para makapaghanda po kayo, may mga sobre na ho dito para po next Sunday, hindi na po tayo mag-aligaga na magsulat pa ng panalangin at ano po yung ilalagay po natin. So, 1 week, meron po tayong preparation kung ano po yung dapat nating ipanalangin. So, yung single prayer na covenant mo kay God, yung sa pagbibigay na gagawin mo, ito yung prayer mo kay Lord like Anna. So, yun po yung concept po ng covenant. So again, yan, paki-assist na lang po. Yan, may mga sobre po tayo dyan. Paki-assist na lang po mamaya after. Siguro, before offering o after my message po, paki-distribute na lang po yung mga sobre. So naka-input naman ho dyan yung panalangin, then yung amount na sa tingin nyo is sapat na para sagutin ng Panginoon yung mga panalangin po natin. So again, our passage is John chapter 12 verses 1 to 11. Again, John chapter 12 verses 1 to 11. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." Amen. Grabe po, no? Ang sabi po sa passages, no? It was worth a year's wages. Okay? Yun po yung offering po ni Mary. 1 taon na sahod po. Okay? He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Verse 7, "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she
that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came not only because of him but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well, for on account of him many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. Samahan niyo po akong manalangin. Yes, Lord, salamat po sa isa na naman pong pinagpala pong umaga na binigay niyo sa amin. Salamat po sa presensya ng bawat isa na narito. Ang dalangin po namin, nawa hindi man physically present, Lord, yung inyong lingkod, nawa Holy Spirit, dalangin po namin malaya kang gumalaw, malaya kang kumilos sa buhay po ng mga tagapakinig po namin. Sa lahat po ng maabot ng mensahe pong ito, dalangin ko po ang iyo pong kamay. Ano man pong sitwasyon ng mga tagapakinig po namin, alam po namin na ikaw ay Diyos na mahimala. Patuloy mo siyang abutin, Panginoon, ngayong umagang to, ano man pong sitwasyon niya. Sa ngalan po ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Yes, Lord, Amen. So, ang mensahe po natin ngayong umaga, napakaganda pong mensahe po ngayong umaga. At ito pong mga linya pong ito, napaka-popular po. Hanggang ngayon po, siguro, pag dumalaw po kayo sa social media, talagang hindi sariwang-sariwa pa po ito. Okay? So, John chapter 12, verse 1 to 11, ang mensahe po natin ngayong umaga, inilagyan po natin ng pinamagatang I don't care. Okay? Again, ulitin ko po, ang message title po natin ngayong umaga is I don't care. Okay? I don't care. Okay? Napaka-popular na linya kung saan, kung yung mga lagi pong updated ng social media, no? So, yung makita po natin yung ganitong klaseng pong pagsaserve. Like Mary, no? Ang sabi po sa passages na binasa po natin, yung pagsaserve ng wala pong exception. Okay? So, ngayon pong umaga, hindi po natin nililimitahan yung mensahe ng Panginoon. Ito po hindi lang po about giving na sinasabi natin sa pagbibigay without exemption, kundi yung pagsaserve na ginagawa ho natin, ano man yung ginagawa po natin para sa Panginoon, yung paglilingkod na without exemption. Amen? Yung pag-attend mo ng church na without exemption, yung pananalangin mo ng without exemption, okay? Masakit ang tiyan mo pero pupunta ka ng church, pwede sa church, pagaling ka ng Lord, amen? Yung pagsaserve na without exemption, okay? Yung a-attend ka ng church kahit ano man yung magiging tingin sa'yo ng marami, without exemption, yung pagsaserve na without exemption, no? Like Mary, no? Yung hindi mo iisipin kung ano yung iisipin ng iba sa pagsaserve mo kay Jesus. Okay, I don't care. Okay? Kung bakit I don't care? Kasi makikita po natin anong klase pong ministry meron po si Mary sa istorya pong ito, no? Grabe po, no? Nawa, ito po yung panalangin po natin ngayong araw na ito, yung ganitong klaseng pagsaserve. Yung hindi mo na naiisip kung ikamamatay mo ba o ikalulugi mo pa yung ginagawa mong paglilingkod para sa Panginoon. Amen. I don't care. Okay? Kung yung iba nagagawa nilang ilagay yung buhay po nila sa risk. Okay? Malugi yung kanilang mga negosyo. Okay? Para sa relationship, para sa pamilya. Alam niyo po yun, they will risk, yung buhay nila, ilalagay po nila sa risk. Okay, why? I don't care. Okay? I don't care. So again, mga kapatid, ang panalangin po natin ngayong umagang ito, yung maging mga anak po tayo ng Diyos, na yung magkaroon tayo ng pagsuserve na without exemption. Okay? Again, ulitin ko po, hindi lang po ito is about giving.
Amen? Hindi lang to about giving. Ito yung kung ano yung ginagawa mo ngayon para sa Lord. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano yung ginagawa mo ngayon para sa Lord. Amen? Okay, yung ginagawa mo yan without exemption. Okay? Kung may natatanggap ka, okay, o wala. Okay, gagawin mo pa rin kasi without exemption. Ganun po yung yung paglilingkod na without exemption. Okay, so pakikita po natin, no. Like Mary. Sabi po sa passages na to, no. Grabe po ang tindi ho ng giving ho ni Mary, no. Sabi po sa passages na to, yung anong klaseng ministeryo meron siya nung araw. Sabi dito, 1 year na sahod. Okay? Sabi po ng NIV translation, pero ang sabi, ano ginawa ni Mary? Ibinuhos niya daw sa paanan ng ating pong Panginoong Yesus. Okay? So, yung pagsaserve, again, mga kapatid, na without exemption. Yung pagsaserve sa Panginoon na hindi mo iisipin kung ano yung iisipin ng iba o ano yung gagawin nila. Basta ang importante dito, yung kung paano natin mabibigyan lagi ng kapurihan ang ating pong Diyos. Okay? I don't care. I don't care. So, sisimulan po natin yung mensahe po ng Panginoon ngayong araw na to. Samahan niyo po ako sa verse 4. Sisimulan po natin yung mensahe ng Panginoon. So, makikita po natin verse 4, no? Babasahin po natin yung verse 4. Simulan po natin verse 3. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Nakita niyo po? Pinakita po sa atin ng passages, no? So, yung naging reaksyon ng crowd sa kind ng pagsaserve po ni Mary kay Jesus. Yung naging reaction ng crowd. Okay? So, yung mga nagsaserve kay Lord, mag-expect na po kayo. Okay? Mga kapatid, mag-expect na po kayo ng mga puna. Okay? Kasi sabi po dito, ano yung naging reaction ng crowd dun sa pagsaserve na ginawa po ni Mary sa passages, no? Okay? Pinuna po yung ginagawa niyang paglilingkod. Okay? The crowd objected. Okay? Nang sabi po dito, sa John chapter 12, si Judas, pero sa ibang mga passages, lahat na ng mga disciples, kasi na-impluensyahan. Okay? Na-impluensyahan eh. Kaya nga po, ang laki po ng impluensya. Okay, na nagagawa ho natin. Okay? Kaya, dapat tag-iingat ho tayo. So, again, sabi po dito, no, yung mga nagsuserve kay Jesus, dapat nag-expect na ng puna. Okay? Nag-expect na po tayo ng puna. Okay? So, salamat na lang kasi sabi po sa passages na to, si Mary, siya yung klase ng nagsuserve na I don't care. Okay? I don't care kung ano yung naririnig ko. I don't care kung ano yung nakikita ko. Basta ang mahalaga dito, ang Panginoong Yesus. So, makikita po natin, no, kahit saang pelikula o teleserye o telenovela, hindi na talaga mawawala yung kontrabida. Okay? So, hindi na po sila mawawala. Kahit saan pong istorya, nandun po sila. Alam niyo po, kahit nung time po ni Christ, nandun po sila. Okay? Existing po sila. Okay? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, kung kilala niyo po sila Herodes, okay? Yung Jewish leaders, okay? Ito pa yung pinakamatindi, even his own disciples, no? Diba? Si Jesus, madalas si Peter. Okay? Hindi na po sila mawawala. Okay? So, ang isang believer o nagsuserve kay Jesus, mag-expect na ng puna. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, mag-expect ka na ng puna. Okay? Kasi isang araw, para hindi ka na magulat isang araw, may marinig ka na
nasabi ni brother, bakit daw ganun ang kilay mo? Okay, bakit daw ganun ang ngipin mo? Okay, bakit daw tatlo ang dimple mo? Okay. Praise God. Okay. So nakita niyo po. So kahit saan, kahit noong time ni Jesus, existing na po sila. So nag-expect, as a believer, nag-expect na po tayo kahit mapalabas, mapaloob, nag-expect na po tayo. Okay? So, para hindi na po dumating isang araw, okay? Yung ma-offend ka, kasi ready ka na eh. Okay, kasi ngayon pa lang sinasabi na sa ni Lord na sa journey na to, darating talaga yung time na may mga mag-o-object kung ano yung ginagawa mong paglilingkod ngayon. Okay, may mag-o-object at mag-o-object, hindi talaga mawawala yan. Pero ang maganda lang, like Mary, magkaroon po tayo ng karakter na yung I don't care. Okay, I don't care. Okay, I don't care kung anong sinasabi nila. I don't care kung anong nakikita nila. Basta ito para kay Jesus. Amen. So makikita natin sa passages, no? The crowd objected. In-object ng crowd yung ginagawa ni Mary. Okay? In-object nila kasi hindi tama sa paningin ho nila. Alam nyo, sa Luke chapter 7, kung di po ako nagkakamali, mayroon pong insight dyan. Kung bakit po na-mention si Mary Magdalene, kung bakit po na-mention na sinner yung nasa harapan ni Jesus. Alam nyo po kasi, pag binusinundan nyo po ko Luke chapter 7, meron pong tradisyon o meron po silang kultura na sinasabi na yung mga babae, yung mga Hudyo, hindi po nila ugali na yung naglalabas ho sila ng buhok o nagyayagyag ho sila ng buhok. Okay? Hindi ho nila yung kultura. Okay? Ang mga babae ho noon, hindi ho nila kultura na niyayagyag ho nila yung buhok o yung buhok ho nila, nilalantad ho nila. Okay? So, why dito sa passages na to, makikita ho natin, Luke chapter 7, nung hinuhugasan daw yung paa ng Panginoong Hesus, yung buhok daw yung ginagamit. So kaya nga na-mention ni Simon, okay, nakitong na yung itong babaeng ito na humahawak sa paanan ng Panginoong Hesus ay isang makasalanan. Amen. Sabi po, yung humahawak sa paanan ng Panginoong, so kaya siya na-mention na makasalanan kasi hindi yon ugali ng isang babaeng Hudyo. Okay? Pero ang sabi po sa passages na to, okay, si Mary, siya yung klase ng nagsaserve. Na hindi niya iniisip kung ano yung sasabihin at kung ano yung iisipin ng iba. Basta sa kanya, yung gagawin niya para kay Jesus. Okay? Para kay Jesus. So, paano ba nag-respond si Jesus doon sa objection o kung yun doon sa ino-object ng crowd sa nag-offer? Okay? So nakita nyo po si Jesus, no? Grabe talaga si Jesus kung makikita nyo talaga kung gaano talagang sobrang mabuti ang Panginoon eh. Kasi sabi po sa verse 7, yung merong kasing nag-object, no? Sabi po sa story na binabasa ho natin, pero verse 7, pag binasa nyo po yan, okay, verse 7, babasahin ho natin, no? Kasi may nag-object. So sabi ni Jesus, verse 7, leave her alone. Okay? So paano bang nagre-respond si Jesus kapag may nag-object? So paano ba dapat tayo nagre-response kapag may nag-object? Okay, bilang mga anak ng Panginoon, dapat alam po natin yung mga prinsipyong ito. Okay? So Jesus, sabi niya po dito, leave her alone. Okay? Dapat alam po natin to, mga kapatid. Okay? So dapat alam natin kung paano i-approach yung ino-object. Okay? Naririnig nung babae ni Mary Magdalene kung paano nag-respond si Jesus doon sa istorya. Na kung sa palagay ho ng marami, mali ho talaga yun yung ginawa ho ni Mary dahil makasalanan ho eh. Okay? So si Jesus marumi na rin dahil nahawakan siya ng babaeng marumi. Okay, hindi ho nila ugali na ang isang marumi hahawak sa isang guro. Pero sabi po ni Jesus, sabi po sa passage na ito, leave her alone. Okay? Dapat pag may mga objection, pag may mga nag-o-object, okay?
alam dapat natin kung paano mag-response like Jesus. So Jesus said again, no, leave her alone. Okay? Dapat kapag nagre-response tayo, okay? Kapag tayo may ino-object, hindi naman yung mawalan ng peace yung na-object. Okay? O yung napupuna. O hindi siya nako-condemn o nawawalan siya ng kapayapaan. Okay, nagkakaroon pa rin siya ng hope. Napansinin niyo po si Jesus, oh. Hindi sinabi ni Jesus, oh, makasalanan ka pala. Lumayo-layo ka nga, makasalanan ka pala eh. Okay, wala pong ganun eh. Amen po. Si Jesus, kapag nagre-respond siya, although may objection, tama naman talaga na i-condemn yung babae dahil makasalanan siya. Pero sabi sa passage, si Jesus, nung nag-respond siya, meron pa ring hope. Meron pa ring peace. Okay, nakakaroon pa rin ng hope tsaka ng peace. Okay, yung napupuna. Okay, dapat ganun. Okay. Yung objective o yung intention natin, okay, hindi yung para lalo lang siya bigyan ng kabalisahan. Okay, kundi bigyan din siya ng kahit kapayapaan na okay. Amen po ba dyan, mga kapatid? Okay. So, hindi yung i-tolerate yung kasalanan po. Wala po tayong ganun. Hindi po natin itinuturo dito sa church yung pagtotolerate sa kasalanan, okay? Ina-manage ho natin din ho yan. Hindi natin tinotolerate, no? Yung sa atin lang, no, like Jesus, sabi po sa passages na to, pag tayo magre-response, yung wag naman yung response natin, yung tupa umalis, lumayo. Okay, kasi si Jesus, hindi po ganun. Okay, hindi po ganun si Jesus. So again, sabi po dito, the crowd objected. Okay, the crowd objected. So sa pagsaserve na ginagawa po natin, mag-expect na po tayo na may mga pupuna. Okay, pastor, may pupuna sa'yo. Yan, katabi mo, may pupuna dyan. Okay, isang araw, darating po talaga yan. Kasi pinapakita na sa atin ng salita ng Diyos. Okay, sa mga pagsaserve na ginagawa natin, hindi na talaga mawawala yung pagpupuna. So, yun lang again, ulit-ulitin ko po ito, dapat magkaroon tayo ng karakter, katulad po ni Mary. So, anong klaseng karakter po ba meron si Mary? Meron siyang karakter na I don't care. Okay? Yung I don't care kung anong iisipin nila, I don't care kung anong nakikita nila, basta ito para kay Jesus. Okay, yun yung mahalaga. So, verse 5, again, tutuloy po natin yung mensahe po natin ngayong araw na to. So, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Amen. Grabe po, no? Isang taon na sahod. Okay. Isang taon na sahod, ang sabi po sa passages na to, binigay daw ni Mary. So, kaya nga na-object. Okay, kasi sa paningin po nung taong tumingin, hindi dapat. Sana naipamigay sa mga mahihirap. Verse 6, he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Okay? So verse 5, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Why? Okay? So sa pagsaserve natin kay Jesus, okay, mayroon talagang magtataka. Okay? Hindi na mawawala yan. Yung mga kukwestiyonin, yung pagsaserve na ginagawa ho natin kay Jesus. Okay? Tataka ho sila, kukwestiyonin ho talaga nila yung pagsaserve ho natin. Okay, mag-expect na po tayo ng ganyan. Kasi nakikita nila yung kaibahan eh. Okay? Yung kaibahan mo sa marami ngayon. Diba? Nung hindi ka pa nakakilala kay Jesus, at ngayon nakakilala ka na sa Kanya, nakikita nila, na-observe mo nila, dapat may nakikita pong ganun. Okay, napakahalaga po, nasa isang church. Okay? Pakinggan nyo po ito mga kapatid. Ito po yung mensahe po sa mga churches. Nakatulad po natin, napakahalaga po na sa isang church yung transformation. Okay? Kung gusto po nating abutin ang maraming mga tao sa paligid po natin, kung mahal nyo po sila at ayaw po natin na pumunta ho sila ng impyerno,
Kahit po sa pamamagitan lang po ng pamumuhay ho natin, makita ho nila yung pagbabago, maliligtas ho sila, maniwala ho kayo mga kapatid. Okay? Yung magkaroon po tayo dito, hindi lang si Kuya Arnold, lahat po tayo dito may makita sa atin, may nagbago. Okay? Amen po mga kapatid, amin nga po dyan. Kasi napakahalaga po nito mga kapatid ng transformation. Yung panalangin ho natin kung may espiritu pa ng pagsusugal sa loob ng iglesyang ito, o hindi ko alam kung anong espiritu pa meron sa iglesyang ito. Kapatid, napakahalaga po nito mga kapatid. Ito po yung mensahe sa church, sa mga church, sa atin, sa church. Napakahalaga po na may nakikita. Okay? Yung nagtataka yung marami, bakit ganito yung ginagawa ho natin ngayon? Kasi para ho yun sa marami. Kung concern nyo po na sila po makita ninyo sa langit, ayaw nyo po sila sa impyerno, mga kapatid, yung simpleng, yung makita lang nila may nagbago sa iyo. Okay? Yung hindi mo na ginagawa kung ano yung ginagawa mo noon. Okay? Amen po, mga kapatid. Amen nga po dyan. Okay, amen. Alam nyo, kasi napakahalaga po talaga nito. So, yung nakikita nila yung pagtataka, okay? Yung nakikita nila yung iba tayo magmahal, nakikita nila iba tayo magalit, okay? Iba tayo magbigay, iba tayo maglingkod. Yung nakikita nila yung kaibahan po natin. Okay? Dapat ang isang anak ng Panginoon ay katakataka. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, katakataka. Okay? Yung nagtataka yung marami sa iyo. Okay? Kasi hindi ka na nagkakarakros, okay? Hindi ka na tumataya ng ending. Kasi alam niyo mga kapatid, ano ko din yan, maniwala kayo mga kapatid, dinaanan ko rin yan. Okay? Kasi yung nanay ko po, kung di niyo po alam, nagpapataya ho yun ng, alam niyo po yung, yung PBA, nag-ending ho yan, nagwe-waiting din po yung nanay ko. Maniwala kayo mga kapatid. Alam ko po yan. Yung nanay ko nagwe-waiting din po yun, maniwala kayo. Alam ko ho yan. At natataya rin ho tayo. Kasi nga, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon eh. So, yun nga lang ngayon, dahil nakakilala na tayo kay Jesus, hindi na natin ginagawa yun kasi alam nating mali na eh. Okay, kasi kung mahal natin yung mga tao sa paligid po natin at concern natin na makita natin sila sa langit isang araw, titigilan na po natin yung alam natin na nakikita sa atin, napupuna sa atin. Nagtataka sila. Hindi yung nagtataka sila dahil ang ganda na nakikita. Nagtataka sila bakit mali yung ginagawa natin. Amen nga po mga kapatid. So again mga kapatid, kung concern natin, makita sila sa langit. Concern natin again, panalangin po natin ngayong araw na to, hindi lang si Kuya Arnold, kundi individual, bawat isa po sa atin makita yung kaibahan natin bilang mga anak ng Diyos. So makita na iba ka. Okay? Amen. So again, the crowd question. Okay, sabi po sa passages to, yung pagsaserve na ginagawa po natin, darating yung time na mayroon po magtataka. Yung panalangin po natin, nawa yung mga pagtataka na yun, hindi yung nagtataka sila dahil mali yung ginagawa natin. Nawa yung pagtataka nila, makita nila na nagtataka sila dahil puro mabubuti yung ginagawa ho natin. Okay? Talagang yung nagbago tayo, nagkaroon ng transformation, napakalaga po yun sa church. So mga dahilan, bakit ba minsan ako question ng isang anak ng Diyos? Okay, nabanggit ko na yan. Kanina lang nabanggit ko na. Okay. So, yung mga dahilan bakit nako-question ng anak ng Diyos. So, pwede natin gawing mismong pinakamagandang illustration dito, si Jesus. Okay. So, magbibigay tayo ng ilang bagay. So, alam mo ba yung ilang mga bagay ito? Bakit ba tayo nako-question? So, number one, yung jealous. Yan, jealousy. Okay? So, nagseselos kasi mas may nakikita sa screen kaysa sa kanya. Kasi ganun po yung yung istorya ho ng Panginoon eh. Okay? Kung bakit po nako-question lagi yung ministeryo niya. Kasi nga po, mas nakikita si Jesus sa screen. Okay? Mas nagiging number 2. Yung nagiging dahilan bakit nakuha siya. Kasi mas nagiging popular si Jesus nung time po niya. Kaya siya napupuna. Okay? Ganyan yung issue ng mga Jewish leaders. Okay, nung time po ni Jesus. Jealousy tsaka popularity. Okay, kung bakit nako-question.
Kasi mas gusto nila sila yung nakikita. Ayaw nila na pag may nagbago sa church, ay hindi, mas magaling pa rin yung naging buhay ko dyan. Parang ganun, yung nangyari, pagalingan ngayon sa church. Okay, mas worse yung naging buhay ko dyan. Okay. Okay, mga kapatid, hindi pala dapat ganun. Okay. So, yun yung nagiging issue, jealousy, tsaka popularity. Okay. So, kaya minsan, nako-question ang isang anak ng Panginoon. So, the crowd question, kaya nako-question, kasi nga, because of jealousy and popularity. Yun yung experience ni Jesus sa crowd. Okay, yun yung experience ni Jesus sa crowd. Amen. Amen. So, number 3, dito na po tayo magwawakas. Okay, dahil ito pong mga messages na ginagawa ko natin, ina-upload po kasi natin through media. So, gusto po natin na hindi lang po sa atin, kundi mas marami po tayong maabot na mga kaluluwa. So, ginagawa po natin to. Verse 6, sisimulan po natin, verse 5. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Amen. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. He did not say this because he cared about. So kaya napupuna at nako-question ang anak ng Panginoon. Yung worst, ito po yung pinaka-worst, kaya napupuna at kaya nako-question. Yung iba kaya nagpupuna at nako-question kasi wala silang care. Okay? Yung mga object at nagko-question, meron din silang I don't care. Okay? Alam niyo po kung ano po yung I don't care nila. I don't care kung anong mangyayari kung magpuna sila at mag-question po sila. Napansin niyo po si Judas, hindi niya inisip kung anong mararamdaman ng babae sa pag-o-object ho niya. Nakita niyo po si Judas, basta sa kanya ang concern niya kung paano ho siya makakakupit. Okay? Yun po na klase ng servant si Judas. So hindi mahalaga sa kanya kung may masisira o magugulo. Okay? Meron din silang I don't care. Okay? So ang panalangin po natin as a church, mga kapatid, kapag tayo, mga kapatid, may puna, dapat nilalagyan po natin ng pagmamahal. Okay? Hindi yung kapag merong may na object, may na question, sabi nga natin kanina, nawawala ng peace. Okay? Nawawala ng hope. Okay, yung na-object, hindi po dapat ganun. Nawawala to. Ang nangyayari ngayon, nawawala yung kaluluwa. Hindi po ganun yung intention ni Jesus. Kaya napansin nyo po yung response po ni Jesus, no, sa istorya pong ito, si Jesus, yung lagi niyang response. Okay? Yung response niya lagi talagang malinaw, hindi mawala hindi tayo mawala. Okay, hindi mawala sa kawan. Yung walang mawala sa kawan ng Panginoon, ganun lagi si Jesus. Kasi kung pakakaisipin niyo po, mga kapatid, isipin niyo po yung mga puna ng puna o yung mga pumupuna, sila po yung hindi natin madala sa church. Kahit na ang ganda na ng testimony mo, kung ano nang nangyari sa'yo, hindi naman madala sa church, puna lang ng puna. Okay? Hindi katulad sabi dito sa istoryang ito, yung mga Pariseo, puna sila ng puna, hindi sila madala sa kaharian ng Diyos. Pero itong isang makasalanan na to, siya yung gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. So, sinong mas gugustuhin po ninyo? Yung puna ng puna, ayaw naman pumasok sa kaharian ng Diyos. O yung isang makasalanan, gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Amen po. Kaya nga alam nyo po, si Jesus, kaya nga po bad trip yung mga Jewish leaders sa kanya noong time po niya. Ganito po yung prinsipyo ho niya. Okay? Si Jesus, meron din siyang I don't care. Okay? Yung I don't care ni Jesus, no, yung sa mga pumupuna, okay, mas concern niya yung pumapasok. Okay? I don't care kung kayo yung pumupuna. Hindi naman kayo pumapasok sa kaharian ng Diyos. Dito na lang ako. Okay? So,
Nakita niyo po mga kapatid, kung yung mga pumupuna meron silang I don't care, si Jesus meron din siyang I don't care. So ano yung I don't care ni Jesus? Si Jesus, okay, He don't care, okay, kung pinupuna ka. He don't care kung may kasalanan ka. He don't care kung ayaw nila sa'yo. Ang mahalaga, Jesus care. Jesus care for you. Again, mga kapatid, yung prinsipyo ni Jesus, pinapakita sa atin ng Lord na mas mahalaga sa Kanya yung mga pumapasok kaysa sa mga ayaw pumasok. Aanin mo yung mga puna kung hindi naman nila gustong pumasok. Okay? Pumupuna lang, okay, pero hindi naman pumapasok sa kaharian ng Diyos, doon ka na sa makasalanan. Pumapasok sa kaharian ng Diyos kasi yung makasalanan, at least pumapasok, naayos. Maayos at maayos kasi nasa loob ng kingdom ni Jesus eh. Amen po. Si Jesus sa ayos niyan kasi nasa loob eh. Trabaho ni Jesus yan, si Jesus ang magtatrabaho niyan. So, doon na tayo sa pumapasok. So, like Jesus, ang concern niya lagi, yung pumapasok, hindi yung nasa labas. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya si Jesus, sabi po sa passages na to, makikita nyo po, meron din siyang I don't care. Okay? Meron din siyang I don't care. Ang importante sa kanya yung pumapasok. Okay? Ang importante sa kanya yung nasa kawan. Pwede pong biling tayo po ay manalangin ngayon pong umagang ito. Yes, Lord. Dito na po kami nagwawakas, Panginoon. Panalangin po namin ngayong araw na to. Parin yung mga tao na ngayong umaga na nag-iisip, Lord, na wala pong nagke-care sa kanila, Panginoon. Lord, yung response ni Judas doon sa istorya, Lord, kung saan naririnig, Lord, ng audience niya, Lord, yung kung paano siya nagsasalita. Lord, naniniwala ko yung umagang ito, like Mary, Lord, may mga audience po kami ngayong araw na to, Lord, na nag-iisip, Lord, na nasa sitwasyon po ni Mary ngayong araw na to, na iniisip niya walang nagmamalasakit sa kanya. Panginoon, salamat dahil ngayong umagang ito pinapakita nyo sa amin na kung merong hindi nagpapahalaga, na kung merong Judas, Lord, ngayong umagang ito, merong Jesus na handa pong, Lord, kumalinga, Lord, at magmalasakit po para sa amin. Na yung pinaka-layunin niya, Panginoon, ngayong umagang ito, ay yung magmalasakit, Panginoon. Ngayong umagang ito, kung merong hindi nagmamalasakit, naniniwala kami na nagmamalasakit ka, Panginoon. Dahil ganun mo pinakita, Panginoon, sa buhay po ni Mary, Lord. Kung paano kayo naging Diyos at Panginoon sa buhay po niya ngayong umagang ito. Lord, we believe sa lahat po ng mga tagapakinig po namin ngayong umagang ito, kapatid. Ngayong umagang ito, maniwala ka na mahal ka ng Panginoon. Wala man nagmamahal sa iyo, maniwala ka. May mga taong nag-object, may mga taong nagko-question sa iyo, maniwala ka, mahal ka ng Panginoon. Ngayong umagang ito, tangdalangin ko anumang sitwasyon mo ngayon. Nawa ngayong umagang ito, ang dalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ngayong umagang ito. Dumaloy ang pagmamahal, Panginoon, ngayong umagang ito. Maramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon ngayong umagang ito. Huwag mong isipin na ngayong umagang ito nag-iisa ka kasama mong Panginoon. Like Mary, hindi siya nag-iisa dahil nandun si Jesus. And Jesus had a word. Sa istoryang ito, Jesus said, leave her alone. Kung saan, mga kapatid, representasyon, magbibigay sa atin ng kapayapaan, magbibigay sa atin ngayong umagang ito ng hope. Na merong Jesus, merong nagke-care, may nagmamalasakit. Pang naniniwala kami na nagmamahal kayong Diyos ngayong umagang ito. Kaya, Panginoon, abutin nyo lahat ng mga tagapakinig po namin, anumang sitwasyon po nila. Alam po namin na nagmamalasakit kayong Diyos. Kaya ngayong umagang ito, naniniwala kami anumang sitwasyon ng mga tagapakinig po namin, anumang karamdaman,
anumang mga pangangailangan, Panginoon, ngayong umagang ito. Naniniwala kami nandito yung kamay ninyo, Panginoon. Naniniwala kami na aabutin niyo po sila ngayong araw na to. Aabutin niyo po sila ngayong araw na to sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kapatid, maniwala ka ngayong umagang ito, inaabot ka ng Panginoon. Inaabot ng Panginoon yung sitwasyon mo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo, pero naniniwala ko ngayong umagang ito, inaabot ka ng Panginoon ng mga sitwasyon mo. Yes, Lord, hallelujah, amen and amen. Lord, salamat po, Panginoon, minsan pa sa maganda niyong mensahe ngayong umagang ito. Lord, salamat. Lord, minsan pa, Lord, pinaalala niyo sa amin, Lord, na ngayong umagang ito, na nagmamalasakit kayong Diyos. Panginoon, nakikita niyo yung sitwasyon po namin. Walang bagay na hindi nalihim sa inyo, Panginoon. Alam niyo po yung sitwasyon po namin. Salamat po. Kaya, Panginoon, nawa, dalangin ko po, patuloy po namin, sa lahat po ng mga tagapakinig po namin, patuloy namin maranasan yung pag-ibig ninyo, yung pagmamahal po ninyo. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, amen and amen.